So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, alam nyo naman 'di ba na nakilala ang pamilyang Duterte, especially mismo, itong si former President Duterte, sa mahilig manindak, sa salitang droga, at sa salitang patayan. Siyempre, mga minamahal, no? Talagang it's kind of weird na nung tumatakbo siya bilang presidente, yung bukang bibig niya, patayan, papatayin kita, di ba? Tapos yung mga jokes na nakakatakot, pero in overall, mga minamahal, hindi tinitingnan ng mga Pilipino na serious threat yun. Kasi nga, alam nila na itong si former President Duterte ay mahilig magbiro. Now, para makilala ulit yung pangalan ni former President Duterte, abay, gumagawa na naman siya, inuulit niya na naman pumuli yung ginawa niya nung panahon nung siya ay tumatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. So ngayon, nagbanta itong si former President Duterte, mga minamahal, na para mabakantihan daw yung pwesto. Kasi alam niya na hindi makakapasok yung 8 senador niya. Alam niya talaga yun, mga minamahal, at nararamdaman niya. Meron man makakalusot, isa or dalawa lang ang feeling ko dyan. It's either si Bongo or si Bato. Medyo parang feeling ko, abay, makakalusot, mga minamahal. So that, itong si Duterte, syempre, tataguyod yung impeachment, 'di ba? So, ang daanan ni Sara dyan, dalawa lang. It's either convict or acquit. Lalo pat gagawin ng ang proseso ng impeachment trial ay sa June 2 after ng midterm election. So ngayon, mga minamahal, mukhang kailangan ni Duterte ng boto. Nagbiro yung lolo ninyo. Sabi niya, para daw mabakante ang mga pwesto ng senador, papatayin niya na lang daw yung 15. Tama ba yun? Sa tingin niyo, mga minamahal, tama ba yung ganyang biro? 'Di ba na puro na lang patayan? Kasi masasabi niyo na hindi, nagbibiro lang naman si Digong, pero tingnan niyo yung ginawa niya. Sa humigit kumulang 30,000 Filipinos, 'di ba? Bata, matanda, inosente. Tingnan ninyo, nadamay sa kanyang napakagulo at napakapangit na implementation ng war on drugs. 'Di ba? So, hindi to natin pwedeng sabihin na this is kind of joke, mga minamahal. Kasi, kahit pa sabihin na natin na itong si Duterte ay mahilig magbiro, it's kind of weird na magte-threat siya ng ganun. Kasi yung COA nga, 'di ba? Ang sabi niya nga sa COA, sige COA, magpasaway kayo, isasako ko kayo, tapos itatapon niya daw sa hanging bridge. Ano yung ginawa ng COA? 'Di ba, nagbiro lang si Digong nun? Nagbiro si former President Duterte, pero yung COA hindi na nag-report. Kasi natakot. 'Di ba? Although hindi niya naman kayang patayin lahat ng senador or umabot ng 15, pero hindi to pwedeng hindi to pwedeng biro lang eh. Dapat bigyan to ng aksyon. Tingnan niyo yung yung words na ginamit ni former President Duterte. Pakinggan niyo. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Tapos tingnan niyo yung mga utu-utong supporters ni Duterte, no? Tawa ng tawa. May nakakatawa ba dyan sa salitang patayan? Yung salitang patayan na jokes ni Digong, mga minamahal, nakakatrauma na yun eh. Trauma na, hindi ba kayo naaawa sa almost 30,000 na AJK family victims? Magjo-joke kayo ng patayan? 'Di ba? Pasensya na, busog ako, mga minamahal. Alright. Magkapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. 'Di ba? Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung
Di ba? Nagigets ninyo? Ito nga lang yung hindi ko, ito nga lang yung hindi ko makuha kay Duterte. Si Kibuloy, nasa linyada niya. Which is, ang sinasabi ni Kibuloy, it is a God's mission. Na siya daw po ay tumakbo bilang senador ng bansang Pilipinas. Tapos, kapartido niya, si former President Duterte na mamamatay tao, ano yon? Di ba? Hindi ba nakakatawang isipin? Kay Kibuloy, lagi niyang ini-insist, this is a God's mission. Na ako ay tumakbo kasi mission daw to. Binigyan daw siya ng mission ng Panginoong may kapal. On the other half, God's mission, tinutukoy niya, pero nasa partido siya ng mga mamamatay tao. Di ba? Crazy. Na ay na-judge something sa kanilang mga brains. Pansinin nyo, pero kidding aside mga minamahal, hindi naman to totally na napaka-seryosong threat. Kasi yung ginawa ni Sara Duterte, yan, literal na serious threat yun. Pero yung kay Digong, I think, nagbibiro lang naman. Itong si former President Duterte. Pero this is not a nice joke. Especially on the other half na lang sa mga, on behalf sa mga AJK victims na lagi mong binibiro, papatayin ko kayo, which is nagkatotoo. Ginawa mo. Hindi magandang biro yung word na patayan. Hindi magandang biro yun kung para sa akin, kung ako lang din naman yung tatanungin. 'Di ba? Kasi kawawa naman yung totoong mga pinatay ninyo. Ngayon, sino yung totoong bangag? 'Di ba? Sino yung totoong bangag? Mga minamahal. Sabi ko sa inyo, walang naiturong maganda itong si former President Duterte. 'Di ba? Hindi niya nga kayang i-introduce si Ipe ng maayos na pangalan eh. Kaya nga sabi ni PBBM, parang pinabili lang ng suka, 'di ba? O, yan yung patunay mga minamahal na mga pansariling interes lang talaga. Mga hangol, uhaw, sa kapangyarihan yung mga ganyang tao na ipapapatay mo si ganito ganyan para magkaroon ng slot. Diba? Kung sino man yung malakas na kandidato sa pagkasenador ni PBBM or malakas na senador na tumatakbo, I think, mga minamahal, gustong ipapatay ni former President Duterte. Kaya, tapos yung mga DDS, tuwang-tuwa pa. Naku po, grabe, no? Matapang lang sa kapwa Pilipino, pero sa ibang dayuhan, takot. Matapang na patayin ng kapwa Pilipino, pero hindi nagkaroon ng yag balls para ipaglaban ng West Philippine Sea. Ano yun? Diba? Oh. Alright, mga minamahal. Kayo po, ano yung masasabi ninyo? So, pahingi lang po ako ng comments. Yan, napakahalaga ng comments niyo mga minamahal para dito sa ating video. Tapos, napakahalaga din po na i-click niyo yung like. Yan. Kailangan natin na i-like niyo yung video na to at i-hit ang notification bell. Diba? And syempre, pakisubscribe na din para dumami po ang tao dito sa Minamahal Channel. Diba? Para nakakarinig kayo ng Gen Z opinion. Diba? Kasi ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So yun po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.